You don't need to go higher to become happy. Amen? Just be happy and you'll be on high. You don't need to chase being on the top to become joyful, to become content, to become peaceful. But choose to be joyful, content, and peaceful, you will be on the top of the world. Napakaganda din po nitong parable, kwento ng ating Panginoon. Tinuturo niya dito sa kanyang mga disipulo, sa ating lahat, pagsakainan sa kasalan. Huwag kang makikipag-unahan doon sa pinakamagandang posisyon, doon sa gitna, doon sa pinakataas na upuan. Kasi pwede kang ibaba. Pero mag-umpisa ka doon sa baba, just be happy there. At hayaan mo yung naghanda, siyang magtataas sa iyo. The Lord is reminding us, everything that we need to be happy is in your situation already. You don't need to desire to become higher, but just stay put. Because if you deserve to go higher, the Lord will do everything for you to go on the top. Hindi po ba? Kung karapat-dapat ka na umangat, aangat ka ng Diyos. Kung para sa iyo, yung tumaas ka, itataas ka ng Diyos. But just stay put, manatili ka dyan. Dahil lahat ng kailangan mo para maging masaya, nandyan na. Di ba ang kailangan lang pag tayo po nakikikain o kaya nakikipagkasalan? Anong pinakamahalaga? Di po ba yung pagkain? Importante ba yung upuan? Minsan nga, mas masaya pa dun sa mga tao, sa mga madlang people eh. Di po ba? Kasi kasama mo, makakilala mo yun eh. Pag doon ka sa presidential table, sa special table, hindi mo makakilala yung mga kaupo mo eh. Mga kasama mo doon. Hindi man kayo makakapagkwentuhan. Bakit? Ang lalaki po ng mga decoration doon sa inyong table. Katabi mo, hindi mo makakilala. Ano sasabihin mo sa kanya? Hindi mo alam. Ano pinag-uusapan niyo? Sasabihin mo, ang sarap po ng pagkain, no? Ang ganda po ng panahon, no? Taga-saan po kayo? Anong sinakyan niyo? Di ba? Medyo uneasy tayo. We are uncomfortable. Mas maganda pa nga dun sa kahit na siksikan kayo, kakilala mo sila, kaibigan mo, masaya ka kumakain. Pag nandun ka sa presidential table, tinitignan ka ng lahat. Hindi ka makasubo na maayos. Di po ba? Happiness is where you are. Tandaan niyo po. Napakarami po sa atin nag-aasam na pumunta sa abroad. Pero alam niyo po mga foreigner, gusto po dito sa Pilipinas. Opo, mahirap ang buhay dito sa Pilipinas dahil po magtatrabaho ka, pagod na pagod ka, kakaunti lang yung pera, yung sweldo. Pero kung titignan mo, yung tuwa, wala naman sa pera lang eh. Meron pang mga ibang factor na nakakatulong sa ating tuwa. Yung ating pamilya. Nasa abroad ka, sumasweldo ka, limpak-limpak na pera, malayo ka naman sa iyong pamilya. Nababawas din po yung tuwa, yung saya. Minsan, yung mga ibang OFW, may pera nga, nakapagpagawa ng bahay, pero dahil lonely, di po natin maiiwasan. Yung mga iba, naghahanap ng ibang kasama, nagkaroon ng relasyon. Tanong mo sa kanila, masaya ba talaga ang pamilya nila na nagkaroon ng problema, na nagkaroon ng third party? See? It's not only money that could make us happy. Amen? Yung mga iba, naghahanap ng Prince Charming. Yung mga ibang babae, alam ko po, mapili. Kasi siyempre, gusto gwapo. Gusto mayaman. Pasensya na po, nagpari ako. No? Pero, alam nyo, basta't mabait lang yung lalaki, jackpot ka na. Hindi po ba? Basta't masipag yung lalaki. Hindi po ba malaking grasya na yon? Hinihintay yung gwapo, mayaman. Hindi darating yan. Hindi alam ng mga iba, nandiyan lang sa tabi-tabi, yung tadhana nila. Pero ayaw tanggapin kasi kung saan-saan nakatingin. Di po ba? Gumagawa po sila ngayon ng plano na pumunta sa ibang planeta, sa Mars, para daw po gumawa ng bagong mundo. Bakit pupunta ka pa sa Mars? Andito na yung tong mundong ito. Bakit hindi natin ayusin ang mundong ito bago tayo humanap ng ibang planeta? Alam niyo po kung magkano yung ginagastos nila para magkaroon ng space exploration? Bilyon-bilyon. Kung ginamit mo yung bilyon-bilyon na pera, tulungan mo yung mga nahihirapan, alam mo yung tao, pag binigyan mo lang siya ng sapat, maayos na yung buhay niya, magiging kapaki-pakinabang siya.
makakatulong pa siya sa iba. Bakit merong mga magnanakaw? Bakit merong mga nagdadrugs? Kasi minsan talagang hirap na hirap sila. Bakit ka maghahanap ng ibang planeta kung itong planetang ito hindi pa natin maayos-ayos? So my dear friends, before you try to go higher, please go deeper. Laliman mo muna dyan sa iyong puso, dyan sa iyong kaluluwa, dahil lahat ng kailangan mo para maging masaya, para maging kontento, para maging payapa, nandyan na sa iyo. You only have to open your eyes. Tingnan nyo nga ang Panginoon. Tingnan nyo nga ang Diyos. Nung nagkamali si Adan at si Eva, they became imperfect. Pero tinapon ba niya? Pero sinunog ba niya? Sinira ba niya itong kanyang ginawa? Hindi. Hinayaan niya. Kasi para sa kanya, kahit na nagkamali ang mga taong ito, makakabawi sila. Yes, God has become disappointed with us. But remember, we also make God happy because we are God's beloved. Tingnan niyo ang Diyos, hindi naghahanap ng iba para maging masaya. Kahit na nalulungkot ang Diyos sa ating pagkakasala, pinipili pa rin ng Diyos na maging masaya sa atin. So, stop looking at the top. Stop chasing happiness. But stay put and believe that God has given you everything to be happy. Have faith and open your eyes and your heart. It is already there. And thank the Lord for His blessings, His graces. They are enough. Believe that. Sapat ang grasya ng Diyos araw-araw sa iyong buhay, sa iyong sitwasyon, sa iyong kalagayan para maging masaya ka. Piliin mo lang maging masaya ka at mapupuno ng tuwa, ng galak, ng liwanag ang iyong buhay. Amen.